Habang naglalakad ako, walang ibang pumapasok sa isip ko, kundi ang makahulugang tinginan ng magulang ko kanina. I messed my hair because of frustrations. Hindi ko namalaya nakarating na pala ako sa tapat ng kwarto namin ni Sarah. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at mabagal akong naglakad papasok para hindi magising ang aking asawa. Bago ako tuluyang maglakad palapit dito, nilak ko muna ang pinto ng kwarto at saka ako nagpatuloy. I know you deserve to know the truth. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin ang bagay na yun sa'yo. Sambit ko na ang tinutukoy ay ang pagkakadawit ng kapatid ko sa pagkawala ng mami nito. Inalis ko ang mga takas na buhok sa mukha nito at yumuko ako para hagkan nito sa noo. Mahal na mahal kita, Sarah. I'm sorry kung nadamay ka sa gulo na to at sorry kung naglilihim ako sa'yo. Sambit ko. Kinabukasan. Are you ready? Tanong ko kay Sarah habang nakaupo kami dito sa kama sa private room ng eye center sa Manila General Hospital. Kinakabahan ako, Jake. Sagot nito at humawak sa kamay ko. Napatawa ako dahil sobra ang lamig ng kamay nito. Idagdag pa ni air condition ang lugar. Kaya naman para itong bangkay sa lamig. Huwag ka mag-alala, nandito lang ako. Paano kung hindi maging successful? Ipagpaliban na lang kaya muna natin. Magkasunod na tanong nito. Hinawakan ko ang mukha nito at pinakatitigan. Matagal nating hinintay ito. Lalo na ikaw. Kaya alam ko nakakayanin mo to. Ngayon ang schedule ng eye transplant niya. Dapat last week pa ito pero dahil sa insidente na kinasangkutan namin, naudlot ito. Tahimik kami naghihintay sa labas ng eye center. 3:00 pa naman ang oras ng operasyon ni Sarah. Pero dahil may mga procedure pa, mas maaga kami sa usual time. Habang nakaupo kami, mayat mayang pinipiga ni Sarah ang kamay ko. Nang biglang bumukas ang pinto at iniluwanon si Sandoval. Malaki kaagad ang ngisi ni Jaime pagkakita sa akin. Iba talaga kapag masamang tao, matagal mamatay. Nangaasar na pambunga dito sa akin. Shut up, Sandoval. I snap at him. Sarah, let's go. Inalis ni Jaime ang atensyon sa akin at inilipat kay Sarah na ngayon masyado na ang panginginig. Binuhat ko si Sarah at inhiga sa stretcher na kakadating lang, dala ng isang nurse. Jake! Kinakabahang tawag ni Sarah. Habang abala ko sa pagtanan sa stretcher ni Sarah, na papasok ng operating room, naramdaman ko ang isang presensya na malapit sa akin. Hindi na ako makapaghintay na makita ni Sarah ang bangkay mo! Sigaw ng pamilyar na boses at walang pasabing sinugod bigla ako. Tumingin ako dito at mabilis kong sinalag ang ginawa nitong pag-atake. What's wrong with you? Galit na tanong ko habang sinasalag ang mga suntok at sipa na pinapakawalan nito. Nandito ako para ipaghiganti ang boyfriend ko! Galit na sagot ni Amara at nagpakawala ng isang round kick. Malakas akong napamura sa isip ko nang malanghap ko ang malansa nitong hininga. Pansamantala akong hindi nakakilos dahil doon. Kaya naman hindi ko napansin na malapit na pala akong tamaan ng suntok nito. Jake! Dinig kong sigaw ni Sandoval at mabilis nitong sinipa ang kamay ni Amara na papatamasa na sa akin. Naglakad si Sandoval papunta sa tabi ko at pumosisyon. Naghahanda sa gagawin muling pag-atake ni Amara. Aray! Loko ka? Pakalamero! Sino ka ba? Galit na tanong ni Amara habang dumadaing sa sakit ng pagkakasipa ni Sandoval. Ano ba kinain mo? Bakit ang lansa? Nakakulot ang noo habang nakangiwing nagtanong si Sandoval. Hindi ko napigilan ang sarili na mapahalakhak dahil sa pagiging loko ng bibig nito. Sira ulo! Namumula sa galit na sigaw ni Amara at nagpakawala ng isang straight kick. Umatras si Sandoval at dahil nasa tabi ko lang ito, naatrasan ako nito. Dahilan para muntik na akong tumumba. Mabuti na lang at nakontrol ko ang balanse ko. Sandoval, dahan-dahan naman! Singhal ko dito. Nasaan ba yung mga pinagmamalaki mong madami mong bodyguard? Pasigaw na tanong ng kaibigan ko habang pinupunasan ang pawisan na noo. Tinitigan ko ito at napangisi ako dahil halata dito ang pagod. Tumatanda ka na yata o talagang kinakalawang ka lang? Nangaasar na sagot ko. Sinaman ako nito ng tingin. Ang dadaldal nyo! Gigil na sigaw ni Amara at muli nang umatake. Bakit ang dami nila? Magkasabay kaming napasigaw ni Sandoval nang mula sa likuran ni Amara, lumabas ang 5 katao na puro nakaitim.
Bakit may mga ninja? Sigaw ni Sandoval habang sinasabayan ang mabilis sa pag-atake ng dalawang nakaitim. Aba malay ko, siguro may portal sa likod ng babaeng yan at dyan lumabas. Sigaw ko habang nakatayo lang at pinapanood ang tatlong lalaki na nakapalibot sa akin. Pinasadahan ko ng tingin ng paligid. Nakita ko na dumami na ang audience namin na manghang-mangha na pinapanood kami. Yo asawa ko, anong oras mo planong operahan? Tanong ko at naging alerto dahil napansin ko ang paggalaw ng mga kalaban papunta sa akin. Sa gilid ng mga mata ko, kita ko ang pagtingin ng kaibigan ko sa oras ng pambisig nito. Bago ako binalingan. Ay, ngayon pala! Bahala ka na dito ah! Malakas sa sambit nito at nanlaki ang mga mata. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi sa 4 na kalaban, kabilang si Amara na sabay-sabay akong sinugod. Muli akong napamura habang mabilis na nagpapakawala ng sunod-sunod na suntok. Kung saan sana tumatama ang kamay ko. Kaya naman nang tumama ang kamao ko sa batok ng isang nakaitim, bumulagta ito at halos mapatalon ako sa tuwa. Pero ang tuwa na yon ang kaagad na palitan ng pag-aalala nang makarinig ako ng sigaw. Dinig kong sigaw mula sa malayo. Kumabog ng malakas ang dibdib ko dahil alam ko na boses yun ni Sarah. Hindi ako pwedeng magkamali. Hinanap ko ang pinanggalingan ng sigaw. Kaagad ako namutla nang makita ko ang operating room. Hindi kalayuan sa amin na bukas at mula doon ang gagaling ang sigaw. Go, Jake! Sigaw ni Sandoval. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong isa na lang ang kinakalaban nito. Tumango ko kahit hindi nito nakikita yon bago tumakbo papunta kay Sarah. Pero wala pa sa kalahating natatakbo ko, hinarangan na ako ng 5 katao. Shucks! Saan galing ang mga to? Tanong ko sa isipan ko, bago naiinis na pinagsisipa ang mga nasa harapan ko. May isang bumagsak, ginawa kong pagsipa. Pero 4 pa din na nakatayo ngayon at naghahanda ng umatake. Jake! Narinig ko ang muling pagsigaw ni Sarah, pero this time, pangalan ko nang isinigaw nito. Napamura ako out of frustration at binalingan ko lang ang isang kalaban at yun ang pinagsusuntok ko. Kaya naman hindi ko napansin ang paparating na suntok na nagpahilo sa akin matapos akong tamaan. Pansamantala ako napahinto, pinili ko ang ulo ko at napahawak ako sa tuhod. Pero hindi nagtagal yon dahil may humila sa akin papalayo sa nag-aaway. Tiningala akong humila sa akin at kaagad nanlaki ang mata ko nang makita ko ang kapatid kong si Joaquin at sa kasama nito. Nang pabalik-balik ang tingin ko sa dalawa pero hindi nagtagal yon dahil naalala ko si Sarah. Tumakbo ko papunta sa operating room. Pero bago ako tuluyang makalayo, muli kong binalingan ang kapatid ko. Nakasalukuyang nakikipaglaban. Kailan ka pa nakalaya? Nakakunot noong tanong ko. Ano pang tinatayo mo dyan? Go help your wife! Utos nito sa akin. Napakadami mong dapat ay paliwanag sa akin. Sambit ko, nababahalang tumingin ito sa akin, pero tumango din ito kalaunan. Sarah! Sigaw ko na makapasok ako sa operating room. At nakita ko ito na nakahiga sa tile floor ng room. Habang pinipigilan ng isang lalaki. Mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan nito at walang pagdadalawang isip na nilagutan ko ng hininga ang lalaking gustong tumapos kay Sarah. Okay ka lang ba, Han? Sino ba ang mga yun, Han? Kinakabahang tanong nito. Your half-sister. Simpleng sagot ko, kagad na nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala na nagtanong sa akin. Si Ate Amara? Yes, babe. Okay lang ba na maiwan ka muna dito? May kailangan lang akong tulungan. Kagad na humigpit ang hawak sa akin ni Sarah at magkakasunod itong umiling. Hinimas ko ang buhok nito at dinampian ko ng halikan labi. Babe, kailangan kong tulungan sila Sandoval sa labas. Paliwanag ko. Okay, sige, ganito. Pupunta tayo sa labas pero ikaw magtatago lang sa tabi ng pinto. Okay lang ba yon? Magkakasunod itong tumango. Oh, dito ka muna ha. Sabi ko dito nang maitago ko ito sa may likod ng pader sa tabi ng pinto. Tiningnan ko ang paligid at nakita ko na malinis na ito. Ang tanging mga kaibigan ko na lang natira. Lumabas ako sa operating room at kaagad na pinuntahan ang mga kaibigan ko na kasalukuyan pa din na nakikipaglaban sa mga nakaitim na hindi yata nauubos. Sa halip, mas dumami pa ito. Ay, buti naman at naisipan mo pa lumabas. Pasaring ni Sandoval na mabilis na sumusuntok sa kalaban nito. Pinasadahan ko to at nakita ko ang love gown nito na sobrang dumi na
at may mga bahay na ng dugo. Kaagad naman akong nilapitan ng 3 nakaitim. Bigla akong ginanahan ng tumayo ang mga ito and their fighting stance. Sugod mga bakla! Hindi ako madaldal pero dahil ganado ako, napapasigaw na ako. Yeah! Sigaw ng isa sa mga ito at sabay-sabay na umatake. Hinintay ko ang pagdating ng 3 habang tahimik kong tinatansya ang distansya namin. Nagpakawala ng isang round kick. Sabay-sabay na bumagsak ang tinamaan ng sipa ko. Wow! Idol! Puno ng pangasar na sigaw ni Sandoval. You two! Tulong naman dyan! Sabay kaming tumingin ni Sandoval kay Joaquin dahil sa sinigaw nito. Kagaya ni Sandoval, sobrang dumi na ng damit ni Joaquin. Maging si Sian nakasama nito. Pero parang hindi man lang tinatabla ng pagod ang dalawa. Dahil hindi man lang kakitaan ng paghinga. Android ba kayong dalawa? Ang daldal nyo! Hindi pa nakakasagot si Joaquin, sumingit na si Amara na puro galos at putok ang bibig. Buhay ka pa? Hindi makapaniwalang tanong ni Sian. Ngumisi si Amara at sinugod si Sian. Mabilis ang kilos ni Amara at hindi yun masabayan ni Sian. Kaya naman, isang beses na natamaan ng malakas na suntok ito sa iba't ibang parte ng katawan. Pero ang hindi anticipate ni Amara ay ang right uppercut na pinakwala ni Sian. Diretso itong bumagsak na wala ng malay. Pero bago ito tuluyang bumagsak sa tile floor, sinipa pa ito ni Sian ng isang beses. 4 na lang ang natitira sa mga kalaban namin. Kaya naman, pinagtigisahan na namin ang mga ito at mabilis na tinapos. Sakto ang sabay-sabay na pagbagsak namin para magpahinga sa pagdating ng mga bodyguard ko. Sinamaan ko ng tingin ang mga ito pero hindi yun nagtagal nang makita ko ang madudumi nitong damit na may bakas ng dugo. Anong nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ko. Papunta na dapat kami dito pero hindi kami natuloy nang may 50 kataong humarang sa amin. Kasama to, sagot ni Vasquez. Ang kaninang nagkukumpulan na hawi at mula sa gitna tinapon ni Vasquez ang walang buhay na katawan ni Guzman. Ni Elena Guzman. Diretso ang tingin ko sa katawan nito pero nawala yun nang marinig ko si Joaquin. Sian, ang tagal natin siyang hinanap. Sa wakas, naulinigan ko ang mahinang bulong ni Joaquin. Oo, Joaquin. Kailangan na din sumunod ng impostor na to. Seryosong sagot ni Sian. Kumunot ang noo ko sa seryosong pinag-uusapan ng dalawa. Kaya naman binalingan ko ang mga ito. At ganun na lang ang panlalaki ng mata ko nang makita ko si Sian na may hawak na armas at kasalukuyang nakatutok sa dibdib ni Amara. What are you doing? Tanong ni Sandoval na kagaya ko nakatingin din dito. Impostor? Hindi siguradong tanong ko. This girl deserve it. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ibang tinugon ni Sian at kinalabit ang gatilyo. Umalingaw-ngaw ang putok ng armas sa buong hallway. Lahat kami napangangalang sa 2 tao na naglalakad paalis. Joaquin, marami pa tayong dapat pag-usapan. Sorry bro, maybe next time may pupuntahan pa kami ng baby ko. Nakangising sagot ni Joaquin at naglakad na palayo habang nakayakap sa kasintahan daw niya. What a psycho! Hindi makapaniwala ang sabi ni Sandoval. Vasquez, okay ka lang ba? Dinig kong nag-aalalang tanong ni Santillan. Oo naman, malayo sa bituka. Magiliw na sagot ni Vasquez. Boss, maghintay ka na lang doon. Utos ni Aquitania na inilingan ko at pinagpatuloy ang paglilinis. Hindi sa ayaw ko maghintay pero hindi ako mapakali. Kinakabahan ako, kaya kailangan kong ikilos ang kaba ko. Siguro ganito din ang naramdaman ni Sarah nang ako naman ang nasa operating room. Inabot ng 2 oras ang paglilinis namin. Tiningnan ko ang paligid at bumalik na sa dati ang hospital na parang walang nangyaring labanan. Pagod na binagsak ko ang katawan ko sa upuan. Sa waiting area, tahimik na naghihintay na matapos ang transplant ni Sarah. Hindi din naman nagtagal ang paghihintay ko dahil after an hour, bumukas ang pinto ng operating room at iniluwanan si Sandoval na halata ang pagod. Kumusta na ang asawa ko? Malakas na tanong ko. Pwede na siyang ilipat sa private room. I suggest na magstay kayo dito for a week. Mabilis kong niyakap si Sandoval pagkarinig ko sa magandang balita. Thanks bro, masayang sagot ko. After 20 minutes, nakasettle na kami sa private room. Umupo na ako sa sofa at inisip ang nangyari kanina. Anong tinatago niyo, Joaquin? Huling tanong ko
bago ako tuluyang kinain ng pagkahapo. Third person point of view. Abala si Mara sa paglilinis ng kuko nang pumailan lang sa nakabukas sa TV ang isang balita. Kakapasok lang na balita. Pamosong hospital ng Manila General Hospital, naging isang setting ng labanan. Nang magkagulo at magkaroon ng labanan sa loob, makikita sa CCTV footage ang mga uniformadong bodyguard na nilalabas ang mga katawan ng mga nasawi sa insidente. Malungkot na pagbabalita ng babaeng reporter. Napatigil sa ginagawa si Mara at puno ng curiosity na pinanood ang ibinabalita sa TV. Nang may mahagip siya sa footage na ipinapakita. Nabitawan ni Mara ang hawak na nail polish at nanlalaki ang matang nilapitan ng TV. In her mind, umaasa siya na baka namalikmata lang siya at hindi ang anak niya nasa TV. Nawala ang CCTV footage at napalitan ng picture ng dalawang babae. Tuluyang bumagsak si Mara nang makita ang muka ng kakilalang doktor at ng sariling anak. Pumailan lang ang boses ng reporter pero wala nang ibang nakikita at naririnig si Mara, kundi ang mukha ng anak at ang boses nito noong 10 years old pa lamang ito. Flashback. Mommy! Mommy! Look! Ang ganda ng rainbow! Excited na tinuro ng batang babae ang rainbow sa hindi kalayuan. Amara! Don't go there! Wait for mommy! Sigaw ng nasa mid-30s na babae at naglakad para puntahan ang anak. Pero hindi nakinig ang bata. Sa halip, tumakbo pa din ito. At sakto sa pagtakbo nito, may paparating na rumaragas ang sasakyan. Parang manika na tumilapon ang maliit na katawan ni Amara. Matapos bumangga sa isang SUV. No, apa! Sigaw ni Mara. End of flashback. What happened? Parang hinila ang kaluluwa ni Mara pabalik sa kasalukuyan nang marinig ang galit na boses. Hinanap niya pinanggalingan nun. At tumambad sa kanya ang nakakamatay na tingin ni Ramon. Napahinga ng malalim si Mara at tumayo mula sa pagkakasalampak, habang pilit na pinapakalma ang sarili, bago sagutin si Ramon. Gising ka na pala, sagot ni Mara at umupo sa pinakamalapit na pang-isahang sofa, at pinagpatuloy ang ginagawang paglilinis sa kuko. Hindi makapaniwala si Ramon sa naging sagot ni Mara. Dahil parang wala lang dito ang nasa balita na wala ng anak nito. Ganyan ka ba talaga kasama? Galit na tanong ni Ramon. Nagtaas ng kilay si Mara at saka iningusan si Ramon. Wala kang kwentang tao! Mas malakas na sigaw ni Ramon at ngali-ngaling suntukin si Mara. Pero hindi niya magawa dahil ginagalang niya ito bilang magulang ng kasintahan. Ano ba pinuputok ng butsi mo, Ramon? Sa kama lang naman kayo nagkakagustuhan ng anak ko. Namula ang mukha ni Ramon dahil sa walang prenong sagot ni Mara sa kanya. Hindi ganyan lang ang tingin ko kay Mara. Mahal na mahal ko siya! Giit ni Ramon. Umirap sa kawalan si Mara bago napipikon na sinigawan pabalik ang nanggagalaiting si Ramon. Pwede ba? Huwag ako! Dahil sa amoy ni Amara, loko-loko na lang tatagal. So tell me, loko-loko ka ba? Ganyan ka na ba kawalang kwentang ina? Parang puputok na ang ugat ni Ramon sa leeg dahil sa galit sa kausap. Wag mo akong huhusgahan dahil wala kang alam. Wala nang hindi seryosong pakikipag-usap ni Mara dahil kagaya ni Ramon, nakakaramdam na din siya ng pagkamuhi. Isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Ganun naman pala. Bakit wala ka man lang ginagawa? Because she is not my daughter. Malalim ang bawat paghinga ni Mara pagkatapos niyang sabihin ang bagay na matagal niyang itinago at pilit na pinagsisiksikan sa kanyang utak. Napaupo sa sahig si Ramon at hindi makapaniwalang napatingin kay Mara. Sa isip ni Ramon, hindi siya naniniwala dahil kahit na ayaw sa kanya ni Mara, nasubaybayan niya ang pagkagiliw nito kay Amara. Kung gusto mong gumantay sa pagkawala ni Amara, puntahan mo at tapusin mo si Jake at Sarah. Tuluyan ang tinalikuran ni Mara si Ramon na tulala pa rin sa revelasyong narinig. Sa kabilang banda, sabay-sabay na lumupaypay ang katawan ng magkasindahan nang sabay nitong marating ang kaligayahan. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong ni Joaquin kay Sian habang malalim ang paghinga dahil sa pagod na dulot ng kanilang paghisa. Kay Mara? Tanong ni Sian. Tumango si Joaquin sa tanong ng kasintahan. Humiling ito bilang sagot.
Ano man ang maging hakbang ni Mara, kailangan natin paghandaan. Lalo na ngayon, pinapos natin ang paborito niyang laruan. Seryosong sambit nito. Napaisip si Joaquin at na-realize ang lahat ng mga pwedeng mangyari. Nag-aalala ako para kay Sara at sa kapatid ko. Kilala ko si Ramon kaya alam ko na hindi ito titigil hanggat hindi niya natatapos ang dalawa. Joaquin said honestly. Napaisip si Sian sa sinabi ng boyfriend at tama ito. Ramon loves Samara so bad na kahit siguro sabihin nila ang totoo, hindi ito maniniwala sa kanila. So, ano sa tingin mo ang plano nila at bakit masyadong maaga? Tanong ni Sian habang pilit na iniisip ang mga nagdaang conversation niya with her auntie. Ang ginawang pagpapakita ni Joaquin at Sian ay wala talaga sa plano. Pero nagulat ang dalawa nang makatanggap ng utos na kailangan na nilang magpakilala. Kaya naman kahit labag sa kanila, sumunod sila. Matagal nang nagpapakiramdaman si Lady V at si Mara. Alam mo naman ang history ng dalawa, di ba? Kaya ngayon na nakalamang si Lady V, sigurado akong gagawa ng paraan si Mara para mahigitan ang ginawa ni Lady V. Napailing na lang si Sian sa isinagot ni Joaquin dahil alam niyang totoong sinabi nito. Hi, those oldies, hindi sila makumove on sa history. Napapangiwing sagot ni Sian at niyakap ang boyfriend. Meanwhile, Seattle, Washington, V Condominium. 10 in the evening. Makikita ang isang babae na nasa mid-50s na may hawak na tasa ng kape ang malungkot na nakatingin sa isang larawan. Sorry my love, wala akong nagawa para iligtas ka. Tumulo ang butil ng luha mula sa mga mata ng babae na mabilis din itong pinalis nang may kumatok sa pinto ng kwartong kinalalagyan nito. Come in! Sigaw ng babae sa garalgal na tinig. Malakas na bumukas ang pinto at iniluwanon ang isang babae na kaparehas nito ng edad at sopistikadang naglalakad gamit ang makintab na sandals na may takong na 3 pulgadang taas. What's this, V? Galit na sigaw ng babaeng kadarating lang at init siya sa lamesa ang isang larawan. Hello, A! Magiliw na bati ng babaeng tinawag na V. Hindi man lang nito binalingan ang larawan na hinagis ng bagong dating. Oh, come on, V! Sarkastik na sambit ng babaeng tinawag na A. Tinitigan ng unang babae ang larawan at nasiyahan nito sa nakita. I see na nagawa nila ang trabaho nila. Sagot nito na tumangot-tango. Napairap ang bagong dating na babae. Oo, nagawa na ng mga anak natin. Puno ng diin na sambit ng bagong dating na babae. This time ang napairap naman ay si V. Pumangalumbaba ito at magilo na tinitigan si A habang tinataas-taas ang magkabilang kilay. Tila napikon naman ang bagong dating na babae, kaya galit ito nagsalita. Aalisin ko ang anak ko dito! Sa kaguluhang to! You can't do that, A. You owe me one, remember? Natigilan ang bagong dating sa sinabi ni V. Are you blackmailing me? Hindi makapaniwalang tanong nito at itinuro ang sarili. No, A. Hindi kita binablackmail. Sinasabi ko lang ang pabor na ginawa ko sa anak mo. Pumalim ang boses ni V, lalo na nung nabanggit ang anak. Hay, kailang ka titigil, V? Kapag wala na mga anak natin? Siyempre hindi. Hindi aabot sa ganong punto, A. Trust me. Hindi aabot. V, ang laking gulo na nito. Hindi na lang ito simple. Paulit-ulit ang nagiging cycle. Gaganti ka, gaganti siya. Kailan kayo matatapos? Nawawalan na ng pag-asa si A na makinig sa kanyang kausap. A, please. Hindi ako aabot sa punto na yon kung tutulungan mo ako. Lumambot ang ekspresyon ni A at nilapitan si V at mahigpit na niyakap. V, hindi kita hahayaang mag-isa sa laban mo. Dahil kaibigan mo ako pero please lang, last na to. Dahil hindi ko nakakayanin kapag may nawala pa. Isipin mo ang mga anak natin na pare-parehas na nadamay. Magkakasunod na tumango si V at niyakap ng mahigpit ang kaibigan bago malakas ang magulhol. A, pinatay nilang mahal ko. Silang tumapos. Nakaramdam ng awa si A para sa kaibigan. Naiintindihan niya ito pero hindi natapos ang gulong ito. Kung walang pipigil sa dalawa. Kailan mo plano magpakita sa mundo? Ginawang pabiro ni A ang sinabi niya para hindi ma-offend na kaibigan. Ngumiti si V, pero isang malungkot na ngiti lang. Hindi ko na yata kayang gawin ang bagay na yun, A.
Why? Paano natin magagawa ang mga dati nating ginagawa kung hindi ka lalabas? Matatakot ang mga tao sa akin dahil sa peklat ko. Natatawang sagot ni V. Hinawakan ni A ang pisngi ni V at hinimas ito. Despite your scar, you are the most beautiful person I know. Thank you, A, sa lahat. At gusto ko mag-sorry dahil nadadamay ang mga anak mo dahil sa akin. Para sa'yo, V, sasamahan kita hanggang sa huli. Jake, point of view. Manila General Hospital, 5 in the afternoon. Gusto mo bang maglibot kapag nakakakita ka na, Han? Masayang tanong ko habang nagbubuklat ng mga magazine. Jake, anong itsura ng mundo? Maganda ka, babe. Maikling sagot ko. Han naman, ang mundong tinatanong ko, hindi ang itsura ko. Ikaw kasi ang mundo ko kaya sinabi ko na maganda ka. Jake! Ay, namimiss na talaga kita, babe. Kapag pwede na, hindi talaga kita titigilan hanggang sa hindi ka na makalakad. Pumula na parang kamatis ang mukha nito at hindi ito mapakali sa kinauupuan na animoy kinikiliti. Bakit hindi ka mapakali? Nagmamaang-maangan na tanong ko at mas lalo itong hindi mapakali dahil doon. Kinikilig ka ba? Nanuhid yung tanong ko dito at kinagat-kagat ko ang balikat nito. Napahinga to ng malalim. Jake, daing ni Sarah. Napahinto ako sa ginagawa ng maalala kong sinabi ni Sandoval kanina. Wala mo ng kama, please lang. Yan ang eksaktong salitang binitiwan nito kanina. May problema ba, Jake? Bakit ka tumigil? Mabaho ba ang hininga ko? Malutong akong napamura sa aking isipan dahil sa mga tanong ni Sarah. No, babe. Walang problema. At lalo nang hindi mabaho ang hininga mo. Malakas ang boses na natatawa na sagot ko. Then, why did you stop? Because Sandoval said na bawal pa. Paliwanag ko dito. May nakakapagpatigil din pala sa isang Jake Wason. Puno ng pangasar na tanong nito. Don't push me, baby. Sarah, point of view. Manila General Hospital, 8 in the morning. This is it. Ang araw na pinakahihintay ko. Makikita ko na ang ganda ng mundo. Paulit-ulit ang naging mantra ko habang naghihintay kami sa private room ng hospital. Ito na yung araw na tatanggalin ang benda ng mata ko. Kaya naman, hindi na ako mapakali. Dahil sa pinaghalong kaba at excitement. Jake? Garalgal ang boses na tinawag ko to. I have to go, ma'am. Makakapunta ba kayo ni Dad? Malalim ang bawat paghinga ko habang hinihintay ko na matapos si Jake sa pakikipag-usap sa kanyang ina. Ganun ba? Sige, bibisita na lang kami dyan kapag okay na ang misis ko. Pagtatapos ni Jake. Everything's okay? Except sa hindi makakapunta sila, mommy. Nagtaka naman ako sa isinagot nito. Hindi sa nagdedeman ako ng presence nila pero syempre, iba pa rin kapag nandito sila. And for the past few weeks, after ko maoperahan, ay nagpakita na naman ang mga ito ng pagsuporta at excitement. Sinabi nga din nila na pupunta sila. Bakit daw hindi makakapunta si mom? And what about your dad? Hopeful na tanong ko. They can't. Mom is in the United States doing some business, and Dad is with her to help. But I'm pretty sure na kung pwede sila, nandito sila ngayon to support you. Mukhang nakita ni Jake ang lungkot ko dahil hinimas nito ang braso ko at inalo ako. Hey, don't worry. You're gonna be fine. Aren't you excited to see my face? I know he just wanted to cheer me up, pero mas lalo yata akong kinabahan sa sinabi nito. Jake! Angil ko dito. Don't worry, gwapo ko kaya hindi ka lugi. Hindi naman yan ang inaalala ko. Hinintay ko ang sasabihin nito pero nang hindi ito kumibo, nagpatuloy ako. For the past decades of my life, sobrang ikli lang ng panahon na binigay sa akin para masilayan ang mundo. Paano kung sa kabila ng transplant na ginawa sa akin, ipagkait pa din sa akin na makakita? I can't bear to have another devastating news na wala ng pag-asa na makakita ako. Sinserong paliwanag nito. Hey, don't be negative. Ang sabi ni Sandoval, there's a 98% chance na makakakita ka. Kaya anong inaalala mo? That's just numbers, Jake. We don't know for sure. I can't help but think negatively. Mahirap ang umasa tapos masasaktan ka lang kapag hindi mo nakuha ang gusto mo. Where is the Sarah that I know? The one who have positive outlook in life, kahit na lahat ng tao sa paligid niya negatibo.
Kagad akong nakaramdam ng hiya sa narinig kong sinabi ni Jake. Ako tong bulag mula bata. At gustong-gusto na makakita tapos ngayon na malaki na yung chance na matupad ang gusto ko. Ngayon naman ako nagiging nega. Pinakalma kong sarili ko sa pamamagitan ng malalim na paghinga bago ako humarap kay Jake na nakangiti ng matamis. There, beautiful. Hindi mo alam kung gaano ko kagusto na makita ang matamis mong ngiti araw-araw. Hindi na ako makapaghintay na masilayan ang lahat-lahat sa Jake. What I said sounded wrong. Huwag lang sana nitong mapansin yun. Really? Kung excited ka na mahal, pwede mo naman munang damhin. Nangaakit na bulong nito. Sabi ko nga ba, napansin nito yun. Ay, kung may plano kayong gawin na dalawa, I suggest, patapusin niyo muna ang pag-alis ko ng benda sa mata ni Sarah. And after that, malaya na kayong lumayas sa ospital ko at gawin niyo ang gusto niyong gawin. Kagad kaming napahiwalay ni Jake sa isa't isa nang magsalita si Doc Sandoval na nakapasok na pala sa kwarto. What the? Mura ni Jake. Jake, wag ka nga magmura. Paano kung may anak na tayo? Marinig nila na nagmumura ka. Ano na lang sasabihin nila? Na bad influence ang daddy nila? Yan, pagalitan mo yan, Sarah. Kasi bad influence talaga yung asawa mo. Walang may tuturong maganda. Panggagatong nasagot ni Dr. Sandoval. Shut up, Sandoval. Gawin mo na lang trabaho mo. Hindi ko alam kung nag-aaway na ba talaga ang dalawang to. Dahil napansin ko na ganitong-ganito din ang mga ito nung unang check-up ko sa naturang doktor. Lumayo si Chick sa akin na magsimula na si Dr. Sandoval sa pag-alis ng benda sa mga mata ko. Pero hindi naman sobra dahil ramdam ko pa rin ang presensya nito near me, like his at arm's reach. Jake! Kinakabahang tinawag ko ang pangalan nito at inabot ko dito ang nanginginig kong kamay na malugod nitong tinanggap. You're trembling, baby. Are you ready, Sarah? Mahinang tanong ni Doc Sandoval. Tumango ko nang maramdaman kong tuluyan nang nawala ang benda na nakatakip sa mata ko. Slowly, open your eyes, Sarah. Dinig kong utos nito na buong puso kong ginawa. Pigil ang hininga na dahan-dahan kong ibinuka sa mga mata ko. Sa una, malabong image lang ang nakikita ko. Para akong kasalukuyang umiiyak at hilam ng luha ang mga mata. Hanggang sa unti-unti na itong nagkakaroon ng kulay at linaw. Tiningnan ko ang lalaking naka-uniforme na nasa harapan ko. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nanlalamig, hindi lang ang kamay ko, maging ang buong katawan ko habang nakatingin ako sa matipunong lalaki nang mawala ang atensyon ko dito. Dahil may narinig akong nagtatanong na boses. Nakakakita ka lang, iba na tinitigan mo. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang dahan-dahan akong humaharap sa lalaki na halos nasa tabi ko lang. This is it. Sigaw ng isip ko. Nang tuluyan na ako makaharap dito, sinalubong ako nito ng mainit na halik. Magkakasunod na tumulo ang luha ko habang nakatingin ako sa maamo nitong mukha. Jake! Garalgal ang tinig na tawag ko dito sa pagitan ng paghahalikan namin. Hay, nako mga loko! Bakante ang banyo! Kapwa kami napangisi ni Jake nang marinig ang sigaw ng doktor. Bago ang malakas na kalabog ng sumarang pinto. Pagkawala ng presensya ng doktor, nagtatakbo kami sa banyo at doon mapusok na naghalikan. Parang walang nangyaring lumabas kami ni Jake ng hospital para dumiretso sa paborito nitong restaurant. Habang nasa biyahe kami, hindi maalis ang tingin ko sa gwapo nitong mukha. In love ka na siguro sa akin? Nangaasar na tanong nito. Napairap ako pero napangiti din kalaunan dahil totoo ang sinabi nito. Buong biyahe namin ay nag-uusap lang kami hanggang sa tumahimik ito at 2 beses na tumingin sa likuran namin. Ako naman na-curious sa kung anong tinitingnan nito at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang may nakatutok na armas sa gawi namin. Jake! Get down! Sigaw ni Jake. Kasabay nun ay ang magkakasunod na putok. Napatili ako nang tumama ang isang bala sa side mirror ng kotseng sinasakyan namin. Mabilis na binuksan ni Jake ang dashboard compartment. At kung nanlaki ang mga mata ko sa mga armas na nasa malayo kanina, pakiramdam ko ngayon ay parang papanawan na ako ng ulirat na nasa harap ko na ang bagay na ito. Puro pili ko na lang ang maririnig sa buong sasakyan habang si Jake nakikipagpalitan ng paglaban.
Mabilis ang patakbo ni Jake nang pumailan lang sa speaker ng kotse ang boses na familiar. "Sir Jake!" Pambungad ng nasa kabilang linya. "Find them!" Wala nang panahon na bumati si Jake dahil nagsisimula na namang magpaputok ang nasa sasakyang 5 kotse ang layo sa amin. "Hold the wheel!" Utos ni Jake habang inaalis ang seatbelt, naghahanda sa pakikipagpalit sa akin. Nagulat ako dito. Umaasa na sasabihin itong nagbibiro lang siya. Pero walang sign ng pagbibiro dito. Seryoso itong nakatingin sa akin. "You're kidding, right?" Tanong ko na hindi makapaniwala. "No! Hindi ako marunong magmaneho." "Wala kang choice. You either drive this car or hold this." Pikit matang inalis ko naman ang seatbelt ko at nakipagpalitan ng pwesto dito. "Don't be nervous, okay? Just steady your hand." Masamang tingin ang pinukol ko dito habang para akong estatwa na nakahawak lang sa manibela. Bawat putok na naririnig ko pinipigilan ko ang sarili ko na mapatili o mapatalon dahil sa kaba. Para na akong maiihi sa takot. Habang ang katabi ko kalmado lang na nakikipagpalitan. "Sarah!" Bumaling ako dito pero sandali lang dahil ibinalik ko ang tingin ko sa kalsada. "Is Jake?" Tanong ko dito. "Welcome to the world, baby. Welcome to my world." Iba yung kaba ang naramdaman ko matapos marinig ang nakakakilabot na boses ni Jake habang sinasabi ang mga katagang yun. "Are you okay, Han?" Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yun. "Han." Muli nitong tinawag ang aking pangalan. Magkakasunod akong napakurap at napalayo dito bago matalim na tumingin sa nag-aalalang mukha nito. "What was that, Jake?" Pasigaw na tanong ko dito gamit ang galit na tono. Ramdam ko ang pagtaas ng presyon ko dahil sa mga nangyayari at hindi nakakatulong ang mga nagpapaawang tingin ni Jake. Mas lalo lang nitong nadadagdagan ang init ng ulo ko. Kaagad na tumaas ang mga kamay ni Jake sa ere bilang pagsuko. "Sorry, Han. Hindi ko alam na may mga kalaban na sumusunod sa atin." "Han?" Imbis na sagutin ito ay ginala ko ang mata ko sa paligid at doon ko napansin na hindi pamilyar sa akin ang lugar na to. "Nasaan na ba tayo?" Irritable kong tanong. Nagkibit balikat si Jake at nagdesisyon na umupo sa tabi ko. Mabagal ang bawat hakbang nito, nawari pinakikiramdaman na magiging reaction ko. Ngumiti ako bago tinapik ang katabi kong upuan. "Sorry, Han." "Para saan?" "For putting your life in danger. Wala ka naman dapat na ihingi ng sorry dahil wala kang kasalanan." Nagtagal kami ng halos kalahating oras sa lugar bago namin napagdesisyonan na lisanin ito para pumunta na sa restaurant upang ituloy ang date/celebration na rin ng mga blessings na natatanggap namin. Habang nasa biyahe kami pabalik ng metro, maya't maya akong tumitingin sa side mirror ng kotse. "What's wrong?" Huminga ako ng malalim at paulit-ulit na umiling, pero hindi ko pa rin maiwasan na mapatingin sa labas ng sasakyan. "Hey, I know you're worried pero wala ka nang dapat ipag-alala. Kasi ginagawa na nila Vasquez ang lahat para mahanap ang mga salarin." "Lagi bang ganito ang nangyayari sa araw-araw na buhay mo?" "Well, nasanay na ako. Kasama na sa araw-araw na buhay ko ang lagi ako napapahamak." Napaisip ako sa sinabi ni Jake. Hindi ko ma-imagine na ganun ang haharapin ko sa araw-araw. Kung gusto mo nang sumuko just like what Angel did, hindi kita pipigilan. Hindi din naman kasi kita masisisi. Sino ba ang gugustuhing manatili sa poder ng isang tao na mayaman nga, pero lagi namang nasa panganib ang buhay? Nasaktan ako sa sinabi nito at nakaramdam ng inis, kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko na batukan ito. "Aray! Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan ng ex-wife mo. Iniwan ka na niya, kasi ang siya, at hindi ka niya mahal. Ibahin mo ako dahil nangako ako na hanggang kamatayan mamahalin kita, at hindi ako aalis sa tabi mo. Hanggang sa ikaw na mismo ang magtabi sa akin palayo." Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng tapang para sabihin ko ang mga bagay na yun. I guess being able to see makes me stronger to face everything. Kinuha ni Jake ang kamay ko na nakapatong sa hita ko. "Ang tapang naman ng mahal ko. I'm strong enough to protect you. Lalo na dun sa mga ex mo na gustong ipagsiksikan ng sarili nila sa'yo." "Hindi talaga ako nagkamali na pinakasalan kita," sabi ni Jake. Tumagal ang biyahe namin ng halos 1 oras dahil na-stuck kami sa traffic. Laking pasasalamat ko din na nawala na din yung mga lokong armado. Sana lang nahanap na nila Vasquez sa mga taong yun.
Madilim na nang dumating kami sa paboritong Filipino restaurant ni Jake. At sa labas pa lang ng kainan, hindi ko na maitago ang pagkamangha ko. Natuwa naman si Jake nang makita akong napanganga habang nililinga ang malalaking gusali na katabi nitong restaurant. Nagustuhan mo ba nakikita mo? Magkakasunod akong tumango at malawak na napangiti. Ganito pala kaganda ang mga restaurant. Sobrang buhay at cozy ng paligid. Pakiramdam ko nasa ibang dimensyon ako. Napahalakak si Jake sa naging sagot ko. I love you, Han. Ngayon na nakakakita ka na, gagawin ko ang lahat para maranasan mong lahat ng ipinagkait sa iyo nung bata ka pa. Sa gilid ng mga mata ko, kita ko ang mga tingin ng nasa malapit sa amin. Pero hindi ko yung pinansin. Nakafocus lang ang atensyon ko kay Jake. Good evening, sir. Ma'am, welcome to Winkisin. Masiglang bati nito. Good evening. Magiliw kong ginantihan ang pagbati nito. Pero mukhang hindi ganun ang gustong pagbati ng asawa ko dahil sa mahigpit nito pagkakahawak sa kamay ko. Saan kami pwedeng umupo ng asawa ko? Jake! I called him in a warning tone. But he just smiled at me. Pero pagdating sa staff ng restaurant, matalim na tingin ang pinukol nito. Napatakip ako ng noo dahil sa stress sa pagiging possessive nito. Pero may kakaibang kiliti din ang naging hatid ng pagiging possessive nito. Marami namang bakanting mesa. Kami na bahala. Salamat Ngumiti ako sa staff para pampalubag loob na din sa ginawang pagsusungit ni Jake. Tumango ang staff sa sinabi ko at iniwan na kami. Pasimple kong pinalo si Jake para ipakita dito na hindi nakakatawang ginawa niya. Let's go find a table, wife. Tumango ako kay Jake at naghanap na kami ng upuan. Kagad kong nagustuhan ng spot na yon kaya excited na hinila ko si Jake. Nakatayo na kami sa tapat ng lamesa nang may maglapag ng bag doon. Nangunot ang noo ko at tiningala ko ang may kagagawan nun. Sakto din na napatingin to sa akin. Masama ang tingin nito sa akin na hindi ko alam ang dahilan. May problema ba, miss? Nagtatakang tanong ko. Ngumiwi ito at umirap bago hinarap ang kasama. Naupo na ako at tumingin kay Jake para sana paupuin ito sa tabi ko nang biglang may kamay na tumulak sa akin. Aray! Daing ko nang mapalupagi ako sa sahig. Wife! Carol? Magkasabay na sigaw ni Jake at nung kasama ng babae na tumulak sa akin. Ano bang problema mo? Galit na sigaw ko. This table is mine, and so as the guy you are holding is also mine. Mga agaw! Maarteng saad nito at umigkas ang kamay papunta sa akin. Mabilis kong pinigilan ang kamay nito na balak sana akong sampalin at saka ko yun pabatong binitawan. Ang ganda sana kaso mga agaw, iyo. Dinig ko ang mapanghusgang sambit ng nasa kabilang table. Pinukol ko ito ng masamang tingin. Miss, unang-una sa lahat, hindi kita kilala. Pangalawa, kung lamesa lang ang kailangan mo, ayan na. Galit na buliw ko dito. Loko ka? Sino ka para bulyawan ako? Sigaw nito at umangat ang kamay. Pero bago pa yung tuluyang lumapit sa akin, inunahan ko na to. Sino kaya ang humahabol kay Jake at Sarah? Mahuli kaya ito ni Vasquez?